Good morning mga kachismoso. Andito na naman ang inyong chismosong kusinera at mag-aalmusal. Ito po yung aking almusal ngayon. Nilagang baboy, ayan, na may pechay Tagalog. Ito yung pechay Tagalog, ayan, may pechay Tagalog. Tapos meron tayo uling black coffee. Tapos may patis tayo sa usawan. Tapos meron tayong ito, yung ginataang laing, ayan o. Yan po yung almusal natin ngayong araw ng Lunes, petsa 10 ng Marso. Salamat Lord sa biyaya. Amen. Simulan na natin yung ating almusal. Yan, ito mga chismoso, magsisimula na mag-almusal ako. Yan, ito yung ating taba ng baboy. Yan. Ba? Yan yung almusal po natin ngayon. Harap. Yung pala sa sinasabi kong fasting, baka may gumaya sa akin biglang mag-fasting, hindi ko basta nagpa-fasting. Magkukondisyon nyo muna yung katawan nyo dun sa kayo low carb na yung kinakain nyo. Halimbawa, mga 1 week. Kalooban na 1 linggo, tayo-tayo yung doon kayo mag-aalis ng rice. Hanggang sa makondisyon yung inyong sarili. Kasi pag kayo biglang fasting, hindi naman kayo naglo-low carb, mabilis kayo magugutom. Pag kayo nagutom tayo, tendensya nyo, kumain kayo, lalo kayo mapaparami ng kain. Ang ano po na inaano yan, kinukondisyon yung katawan sa low carb. May 1 linggo doon ka, utay-utay minaalis yung kanin, sa susunod na linggo, aalisin mo na yung kanin. Yung mga low carb na pagkain na lang. Ngayon, pag gano'n na yung ano mo, pwede ka na halimbawa, sisimula ka ng 12 hours na fasting. Ang magandang pagpa-fasting, yung sa gabi, kakain ka ng alas 6 ng hapon, ang kain mo na, kinabukasan ng alas 6 ng hapon, kasi hindi naman gano'ng tukso sa pagkain paggabi. Kasi yung 12 hours na fasting, ano lang yun, yung nililinis lang, yung tinutunaw lang yung mga pagkain kinain mo. Ngayon, yung sinasabi ng gumagaling ka doon sa fasting, yun ang nagpapagaling sa'yo. Kinakailan, lumampas ka ng 12 oras, halimbawa, 16 hours, yung 4 na oras nililinis, yung ginagamot na yun, kung ano yung mga diferensya doon sa katawan mo. Kaya yung sabi ko doon sa nakaraang video ko, mas matagal yung pagpapasting, mas maganda. Yun yung ng fasting. Tapos, yung doon sa 1 liter na tubig, lalagyan mo siya ng asin. 1 kutsarita, yun ang iinumin mo. Para hindi ka manghina. Kasi meron din yan pag bago ka, baka magkaroon ka ng side effect. Kung nanghihina ka, nasakit yung ulo mo. Kung hindi ka sanay doon sa biglaan, ikaw ay magpapasting. Pero sa katulad kong matagal ng ganito, almost magtatatlong taon na ako nagaganito. Bali wala na sa akin yung yung pagpapasting, kahit nabutin pa ako ng 24 hours na hindi nakain. Kayang-kaya ng katawan ko. Ang sarap thank you pala sa comment mo, classmate LB. Sabi niya, ang comment ni na Elvira de Chavez na Santa Lucia, yung classmate ko nung elementary. Di ba mate, mantika yung mga kinakain mo? Wala namang problema kung mamantika yung kinakain natin. Yun yung kailangan ng katawan ng low carb. Walang problema.
Ang problema lang kasi yung kung ganito yung kakainin natin at may mga matataas na content tayo ng carbohydrates, hindi magandang magkasama sila. Kasi yung taba, kinakain ng ano ba, mga malalagkit na pagkain, alam ba, mga tinapay, mga harina yan mga starch yan mga cornstarch, ganyan, harina, mga malalagkit na pagkain dyan. Doon pumupunta yung mantika, sinisip-sip niya. Kaya yun yung bumabara sa mga ugat natin, hindi yung mantika. Kasi kung puro mantika nasa loob ng katawan natin, mamantika o malangis yung katawan natin, walang problema yan kasi iikot lang sa katawan natin yan. Hindi naman tutulog sa loob ng katawan natin yan dahil mainit yung katawan natin. Di ba? 35 degrees yung init ng 35, 36, ganyan yung init ng loob ng katawan natin, kaya hindi tutulog yan. Doon sa local kasi na habang nag-aano ka na nilalagyan mo ng asin yung tubig na iniinom mo. Sa maghapon meron kang isang litrong tubig na merong asin. Tapos yung cream tartar, yung ba na ginagamit sa cake. Mura lang naman nun, isang kutsara din na ilalagay mo rin sa isang litrong tubig. Pag mimixin mo, yun ang iinumin mo sa maghapon. Para yung yun ay nagbibigay ng energy kasi batay sa sabi ng mga doktor na nagpapaliwanag sa local. Pero mas maganda kasi kung yung pink Himalayan salt yung iyong gagamitin. Ang problema doon sa Himalayan salt na yon, na napakamahalaang talagang pink yung ang kulay ng kanyang asin. Kulay pink, kaya tinawag na pink Himalayan salt. Pakistan pa yata nakukuha yung ganong klaseng asin hindi dito sa Pilipinas. Na ang per kilo niya, naabot ng naabot yata ng 500, ganun kasi nung bumili ako, mahigit kulang-kulang 200 yung ganito kalaki, ayan Yan yung mga kachismoso, ayan yung Himalayan pink, At tingnan niyo yung tingnan niyo yung kanyang asin, ayan, di ba? Kulay pink, Ito daw asin na ito, galing ng Pakistan. Hindi sa dagat ito, bundok yata ito na minimina. Sabi nung iba, ganun daw yung katangian niyang asin na yan. May laing tayo. Ito naman laing, pwede ito Basta mga mabeberdeng gulay, pwede yan, pechay Tagalog, repolyo, pechay Bagyo, yan, mga pwede yan. Talong, okra. Sitaw. Hindi lang talaga yung mga kalabasa kasi malalagkit na pagkain yan. Yung kamote, mga starch yan Sa lahat ng klase ng lamang lupa, bawal sa naglo-low carb. Medyo kanina pa tayo dito sa bahay, na-idlip lang tayo kaya tinanghali ako ng luto. Yan. Yan. Kita nyo naman mga ka-chismoso yung kinakain ko, di ba? Hindi ako takot kumain ng taba, Ayan. Ayan, taba. Ayan, taba. Ayan,
Ay, dyan pala sa Nasugbu, Batangas, dyan sa Barangay Banilad. Kamusta ka na, Rudy? Kamusta kayo na Ninong Mike dyan? Tagal na tayo hindi nakikita-kita, ah. Kamusta Ninong Mike? Malakas pa ba Ninong Mike? Yan naman sa Tuwi, Batangas. Kamusta kayo dyan? Yung mga ninong ko dyan. Sa kasal, si Ninong Dodong Ginto. Yan yung isang number 1 best friend ni Dodong Putik. Si Dodong Ginto ng Tuwi, Batangas. Yan naman sa Balayan, yung pumayari na sa bungan dyan, yung aking kaibigang matanda niya. Si Katotong Maglunog, kamusta po kayo? Hindi na rin ako nakakapasyal sa inyo. Diyan pala sa Kalaka, kamusta yung tropa ni na yung Kapanalig team? Pinangungunahan ni Lowy TV. Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo magkapatid? Si Kautol. Lagi ko kayo napapanood sa YouTube. Tagal-tagal na rin, parang kulang taon na rin di ako nakakapag-ikot ng Batangas, eh. Bagay, nung nakaraan taon, nasa San Juan, Batangas ako, sa Laya. Doon kami nag-beach, eh. Well, 2 araw lang kami doon. So, Nasugbu kasi tumira ako dyan, 6 na taon. Kaya ako binata pa ako, naandyan ako. Kaya dyan ako nung nagkaroon ng mga ninong sa kasal. Ay, mga kumpare ng aking mga anak, halos naandyan din sa Batangas. Ay, dyan pala sa baka nalimutan ko na, malapit na nga pala ang dayuhan dyan sa ng pag-outing sa Matabong kay Beach. So, kamusta ka dyan Danny Corpus? Kamusta yung mga pwesto mo dyan? Kaya, pag na-schedule na dyan kami napunta, sa iyo ako magpapa-reserve ng pwesto. Para may discount. Huling punta ko dyan sa Matabong kay ay 2022. Nung tayo magkita dyan, Dani, kaso hindi naman yung pwesto mo nakuha namin. Iba yung na-booking. Kaya naman, at least nagkita tayo. Paano mga katismoso, wala na. Ibig na yung ating pinalmusal na nilagang baboy. Kahapon may nilaga rin ako, kaya lang buto-buto. Ngayon naman yung parting kasim ang aking inilaga para medyo may taba. Kasi doon tayo kumukuha ng energy. O paano mga katismoso? Paalam na uli. Oh, next video bukas, pakita ko ulit kung ano yung kakainin ng inyong tismosong kusilero. Bye-bye! I love you!